Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog po ay, nang pasimula, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang absolute authority. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay, all people have different authorities in life. Sa kabila po ng pagkakaiba-iba nating mga tao, pati yung mga responsibilidad po natin o responsibility as a person, ang ating Panginoon Diyos po rin po yung pinakamataas na may-ari ng kapangyarihan o authority sa lahat ng bagay. Sa ganitong pananaw po, maaring ituring na ang mga tao o tayong mga tao ay may mga tungkulin at authority sa ating mga buhay. Ngunit ang lahat po ng ito ay nakabatay sa mas mataas na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos bilang pinagmulan po ng lahat ng nilalang at kalikasan. Ang pinakamataas po na otoridad ay ang ating Panginoon Diyos. Ang lahat po ng bagay sa mundo, pati yung mga kapangyarihan o otoridad na mayroon tayong mga tao ay nagmula sa ating Panginoon Diyos. Sa kabila po ng mga pagkakaibang ito ay ang lahat ng tao o tayong mga tao ay umiiral at may mga tungkulin sa ilalim po ng ating Panginoon Diyos bilang lumikha at pinagmulan ng lahat ng buhay at kapangyarihan. Kaya't bagamat ang bawat isa ay may kanya-kanyang otoridad sa ating mga larangan, ay ang ating Panginoon Diyos pa rin po yung pinakamataas na may kapangyarihan na nagbibigay ng gabay at layunin sa lahat ng nilalang. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, God and His Word is our absolute and eternal authority. Ang ating Panginoon Diyos po bilang lumikha ng lahat ng bagay ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Ang salita po ng ating Panginoon Diyos, ang utos na magkakaroon ng liwanag, nung sinabi niya po yun, let there be light, yun po yung, yung continuation na itong verse. Nung sinabi niya, let there be light, at nagkaroon nga ng liwanag. Nung sinabi niyang, magkaroon ng tubig, magkaroon ng etc. Lahat ng ginawa niya sa 7 days, ay sinabi niya lang po yun sa kanyang utos o sa kanyang salita. At pati yung iba pang pagkilos sa paglikha ay nagpapatunay na ang ating Panginoon Diyos po at ang kanyang mga salita ay ang nagtatakada ng lahat ng umiiral sa mundo. Sa pamagitan po ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos, tinatag niya po lahat ng bagay at kaya po ang kanyang authority po ay hindi lamang umiiral sa kasalukuyan, kundi ito rin ay walang hanggan at tiyak na hinaharap. Sa makatuwid po, ang ating Panginoon Diyos at yung kanyang salita ay dapat ituring bilang tanging pinagmulan ng gabay, moralidad, authority sa ating buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, we shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Ang ating Panginoon Diyos lamang po ang may ganap na kapangyarihan sa paglikha ng mundo at lahat ng nasa loob nito. Kaya yung kanyang authority po ay hindi lang sumasaklaw sa physical na kalikasan, kundi pati na rin po sa moral na spiritual na buhay nating mga tao. Kung ang ating Panginoon Diyos po yung nagtatakda ng lahat ng bagay sa simula, pinapakita po na ang ating mga buhay at desisyon ay dapat ayon din sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, pati sa kanyang mga plano, sa kanyang blueprint, sa lahat ng rason kung bakit niya tayo nilikha. Sa ganitong paraan po, ang ating mga pagpili ay hindi lamang nakabatay sa kanyang mga pananaw o kagustuhan, kundi sa pagsasakop sa authority ng ating Panginoon Diyos bilang lumikha ng pinagbulan ng lahat ng bagay. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.